kumain at magpakagat sa iba't ibang hayop at insekto para sa online views. Ang 39 anyos na si Elwin mula sa Cebu. Ito raw ang ultimate goal. Talaga na sinusubok nitong kapuso natin ang hangganan niya, ha? Gaano kaya siya kalakas? May hayop o insekto kaya magpapatiklop sa kanya? Kamakailan lang nag-viral ang video ni Elwin na buong tapang niya isinubo ang isang higad. Tila nginuya pa. Bukas, magang-maga ang uso mo, kuya. Ang katingin sa bibig. Kahit ano na lang, kinakain mo. Sigurado marami sa atin ang takot dumikit sa mga higa dahil sa kati ng kanilang balahibo na kung tawagin ay sete. Kapag nagkakaroon ng kontak sa tao, natatanggal ito at bumabaon sa balat. Ito ang dahilan ng pangangati. Paano pa kaya kung sa dila sila dumikit? Masakit yan. Hindi raw itong unang beses na kumain ng higad si Elwin para sa kanyang vlog. Nung unang beses daw niya itong lulukin, matinding pangangati ang naramdaman niya sa dila at bituka. Ang balahibo niya ay dumidikit sa ating dila, makate. At pagpasok, pagpaganyan sa ating large intestine, sobrang napakate, wala akong tulog isang gabi. Yung dila ko ay namamaga. May mga taong allergic sa higad. At pagka-allergic siya, pwede siya magkaroon ng tinatawag nating anaphylactic shock. Mamamaga ang kanyang bibig, mamamaga ang kanyang lalamunan at hindi siya makakahinga at siya'y mamamatay. Delikado itong ginagawa niya. Pwede niya ikamatay ito. Sa takot, pinuran niya ang video. Kaya sa pangalawang subok, hindi na gaanong mabalahibo ang hinuli niya. At hindi na rin niya ito nilulun. Pag nakatusok, nag-i-inject yun ng toxin. I would assume na hindi siya yung klase na maraming balahibo na maaring mag-cause ng irritation. Ang higad video ni Elwin kinapitan ng 1.5 million views. Pero hindi pa raw siya nakontento. Nakaligtas sa higad si Elwin. Dito kaya sa napakaraming mga hantik. Ubra pa siya. Sa video, makikitang hawak ng tumpok ng mga tuyong dahon na pinapamahayan ng sandamakmak ng mga antik o yung malalaking langgam. At pinasok niya ito sa loob ng kanyang shorts. Maya-maya pa, si Elwin, eto taglulupasay na. May sapi si kuya. Kasakit, Lods. At tapang atao. Sa singit pa nilagay. Alam nyo, yung singit natin, napakarami mga nerve endings dyan. Kaya napakadaling ma-stimulate, napakadaling ma-excite dyan sa singit. Pag dyan mo sinaktan at dyan mo nilagyan ng langgam, mas matindi ang sakit. Magat sila sa puwet, lahat dito sa loob. Parang napapaso ng apoy. Ang mga hantik na nasa video, isa sa mahigit 12,000 species ng langgam sa mundo na kadalasan nating makikita sa mga puno at lupa. Sinabihan din ba kayo ng nanay niyo noon kapag pupunta sa ospital? Hindi naman masakit yung injection, anak. Parang kagat lang ng langgam. O diba? Diyan tayo nakumbinsi. Gaano nga ba kasakit makagat ang isang langgam? Meron silang formic acid na pag nakagat nila, na-spray nila doon sa site, magkakos siya ng irritation. May isang uri na langgam na tinuturing na pinakamasakit mag-sting. Sila ang bullet ant. Gaano kasakit ang kagat nila? Makukumpara daw sa sakit pag tinamaan ka ng bala. Nakangitag na ibang piyakin. Ang pagpapakagat ni Elwin sa mga langgam nagdulot sa kanya ng matinding pangangati at mga pantal. Pero kumagat naman ang views niya ng 14.5 million. Talaga matibay Pero sa huli niyang content, naku, delikadong uri ng hayop na binangga niya. Isang ahas. Makikita kung paano ang bibig ng ahas na ito ay nakasukbit sa kamay ni Elwin. Ang tingin ko doon sa ahas na yun, it's more on a file snake or kung tawagin yung iba is elephant trunk na snake dahil baggy loose yung maluwag yung balat nila. Pag-amin ni Elwin, Sinadya ko talaga yung pinagay na si Snake. ang ahas content ni Elwin malapit na rin umabot ng million views. Pero kung nagkataon daw na totoong si Snake ang nakakagat sa kanya, baka hindi na niya ito nasaksihan. Lumado kasi makamandagan si Snake at tiyak siyang mamamatay. Kung pipili ka, langgam, bubuyog, higad, anong pipili mo? Langgam na. Langgam na lang? Hindi po, langgam na lang. At bakit langgam? Mas maliit po eh. Oo, maliit lang. Kasi pag higad, sobrang kati na, baka magsugat ka. Baka magsugat. Dami mga Tayo lang, lang, Kuya Kuya Kim. Kim. Dapat kayo rin.
Pero si Elwin tuloy pa rin daw sa pagpapasikat. Hindi para makilala, kundi para lang daw kumita. Isang mangingisda si Elwin, pero maswerte na raw kung makapag-uwi siya ng 200 piso sa kada palaot niya. Ang isang mangingisda ay mahirap kasi hindi natin alam pag pumunta tayo ng dagat ay makakuha tayo ng marami, huli. Sinubukan na raw niyang mag-vlog tungkol sa iba't ibang mga isda nung kasagsagan ng pandemya, pero natigil ito dahil ang cellphone niya nahulog sa dagat. Sa ngayon, binubuhay na raw ulit ang paggawa ng content. Kaya nagpupursige siya sa pagsubok ng mga bagay na extreme. Dito na sa Facebook, start ako ng July. Pili ako ng bigas, pili ako ng ulam, bayad ng utang, hindi na ako nangingisda. Pinupokus ko ang sarili ko sa pagbablog. Kadalasan, katanggap ako ng 50K pababa sa isang buwan. Pakiramdam daw ni Elwin, bata pa lang siya, sinubok na ng kahirapan ng tibay ng kanyang katawan at sigura. At ang susunod nga raw niyang pagkocontent, ayun na niya gagawin, ang pagpapakagat sa pagong. Dahil dyan, napatunayan kong atapang-atao ka nga, Elwin. Pero paalala lang, huwag abusuhin ang katawan. Wala namang masama sa paghanap ng paraan para kumita. Basta hindi ito katumbas ng ating kaligtasan. Dami mong alam, Kuya Kim! Kasito ni mo, Kuya Kim!